Dear Miss Callie, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Siguro noon pang unang beses ko siyang makita sa personal. Ang asawa ng tito ko, si Tita May. Dalaga pa ang itsura, maputi, makinis, mainhin magsalita, at may titig na hindi kayang takasan ng kahit sinong lalaki. Pero ako ang unang nagkagusto sa kanya. Pero lahat ng iyon ay nanatiling lihim ko lang. Tambay lang ako noong mga panahong yun. Walang permanenteng trabaho. Umaasa sa utos ng tito ko. Tagalinis ng bakuran, tagabuhat ng sako ng bigas, tagaayos ng bubong. Basta anumang kailangan sa bahay nila. Kapalit nun, konting halaga. Minsan pagkain. At tuwing naroon ako, palagi ko siyang nakikita. Si May na laging nakaayos kahit nasa bahay lang. Laging mabango at bagong paliko. At bawat salitang binibitawan niya sa akin, para akong kinukuryente. At di ko alam kung kilig ba yun o mas higit pa. Pasensya ka na ha. Madalas niyang sabihin tuwing mag-aabot ng tubig o merienda sa akin. Pagkatapos kong gawin ang utos ni tito. Okay lang po. Salamat ho. Tipid kong tugon at pilit na iniiwas ang mga mata ko sa kanya. Pero paano ko iiwas kung siya mismo ang bumubuo ng mundong kinagigiliwan kong lingunin? Sanay ako sa tingin lang. Hanggang doon lang. Alam ko ang lugar ko. Alam ko ang bawal. Pero sa tuwing nagsusuot siya ng maninipis, na halos maaninag ko na lahat, hindi ko na rin maiwasang mapagmasdan siya ng palihim. Ang makinis niyang legs, maamo at maganda niyang muka, lalo na ang magandang hubog ng katawan niya. Hanggang sa isang hapon, wala ang tito ko. Nasa bayan daw, may inaayos sa munisipyo. Tinawag niya ako sa bahay bago umalis. Oy, punta ka mamaya sa bahay ha? May ayusin ka sa kusina. Utos niya. Sige ho tito, magkakapilang po ako. Sabi ko. Pagdating ko sa bahay nila, parang walang tao. Tahimik kasi. Kakatok sana ako pero napansin ko na nakabukas ng bahagya ang pinto. Kaya unti-unti ay tumuloy ako. Maya-maya nagulat na lamang ako nang mabungaran kong nakatayo siya sa may sala at nakaandis lang ng manipisang tela. Nakalugay pa ang buhok niya noon na halatang bagong ligo. Para akong natameme sa kinatatayuan ko. Ramdam kong uminit ang mukha ko, pati ang batok ko. Nandiyan ka na pala? Agad niyang sabi. Bigla siyang yumuko para damputin yung tuwalya na nakakalat sa sahig. Napalunok ako noon. Tita, si tito po. Nauutal kong tanong na lang kahit alam ko naman kung saan ito nagpunta. Wala pa eh. Mamayang gabi pa raw. Sagot niya sabay ngumiti ng tipid. Pasok ka muna. May aayusin ka raw sa likod. Pumasok naman ako. Pero para akong lutang. Hindi ko alam kung saan ako o saan ko ilalagay ang mga tingin ko. Lahat ng kilos niya, lahat ng galaw niya, parang sinasadyang sumubok sa kahinaan ko. Habang nag-aayos ako sa may likod ng bahay, napansin kong paminsan-minsan dumudungaw siya sa akin mula sa bintana ng kusina. Maya-maya, lumapit na nga siya sa akin. Uminom ka muna, James. Sabi niya habang inaabot ang baso ng malamig na tubig. Salamat po. Sagot ko na nanginginig ang kamay habang inaabot pa yon. Saglit na nagtama ang kamay namin. Saglit lang yun. Pero grabe, iba ang naging epekto sa buong katawan ko. Napatingin siya sa akin. Napatingin din ako sa kanya. Mainit no? Sabi pa niya. Opo, sagot ko.
kahit hindi ko alam kung alin ba ang tinutukoy niya. Ang panahon ba? O ang biglang init sa pagitan naming dalawa? Hapon na nang matapos ako. Habang nag-aayos ako ng mga ginamit ko, bigla siyang sumulpot at nagsalita sa likod ko. Salamat ah. Kung wala ka, hindi ko talaga kakayanin dito. Wala po yun. Utos naman po to ni Tito eh. Sagot ko. Alam mo minsan, sabi niya, malungkot din pala ang nasa bahay lang no? Napatingin ako sa kanya at muling nagtagpo ang tingin namin. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko kaya hindi na ako sumagot. Tumango na lamang ako. Tapos madalas, lagi akong mag-isa dito. Alam mo naman ang tito mo, di ba? Ganun po ba, tita? Di bale, tawagin niyo lang po ako kung gusto niyo. Biro ko na lang. Pero hindi ko alam kung paano ko ba nasabi yun. Talaga lang ha? Anyway, hindi ka ba nahihirapan na wala ka pang trabaho? Tanong niya. Nahihirapan po. Mahirap pong walang pera eh. Pero tiis na lang po muna siguro. Ngumiti siya ng malungkot. Di bale, bata ka pa naman. May mararating ka pa. Sa tono ng boses niya, parang hindi lang simpleng payo ang laman ng mga salita. Parang may hinuhugot siyang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Nung magpaalam na ako, sinamahan niya ako hanggang pinto. Mag-ingat ka, sabi pa niya. Opo tita, kayo rin po, sagot ko naman. Pero bago ako tuluyang lumabas, muli niyang tinawag ang pangalan ko. James? Sa uulitin ha? Naapalingon ako. Nagkatitigan kami sa huling pagkakataon ng gabing yon. At doon ko napagtanto, hindi na simpleng pagnanasa at paghanga ang nararamdaman ko. Mula noon tuwing tatawagin ako ng tito para mag-utos, hindi ko na lang basta iniisip ang trabaho. Siya na ang iniisip ko. Dati, puro trabaho lang ang nasa isip ko. Ngayon, bawat utos ay tila may bitbit na ibang intensyon para kay May. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tito isang umaga. Punta ka ulit mamaya, may papalinis ako sa kisame. May aayusin din doon. Opo, sagot ko agad. Pagdating ko sa bahay nila, siya agad ang bumungad sa akin sa pinto. Nakapambahay. Manipis na tela lang at simple, ngunit sapat na para guluhin ang isip kong pinipilit kong pakalmahin. Andito ka na pala. Sabi niya na may ngiti, na tila may halong hiya. Pasok ka. Si tito mo maya-maya pa raw. Habang umaakit ako sa kisame para maglinis, ramdam kong sinusundan niya ang bawat galaw ko mula sa ibaba. Maya-maya tinanong niya ako. Mainit dyan sa taas? Tanong niya ng malakas. Opo, pero konti lang, sagot ko habang pinupunasan ng pawis. Bumaba ka muna, uminom ka muna ng tubig, sabi niya. Pagbaba ko para uminom, hindi inaasahang lalapit siya. Kita ko tuloy ang bahagyang pamumula ng pisngi niya. Kita ko rin ang pag-iwas ng mga mata niya sa akin. Salamat, sabi ko. Wala yun. Mahina naman niyang tugon. Tahimik ang paligid noon. Tanging ang paghinga lang naming dalawa ang naririnig ko. Alam mo, bigla niyang sabi, natutuwa ako kapag nandito ka. Bakit naman po? Wala lang. Feeling ko parang andito si tito mo. Napakagatlabi ito. Sabay ngiti. Lalo tuloy akong naguguluhan ng oras na yun. At tila ang init ng mukha ko. Maya-maya, muli akong nagpatuloy sa trabaho. At nung matapos na ako, inanyayahan niya muna akong kumain. Kumain ka muna. Sabay ka na sa akin, sabi niya.
Naku po nakakahiya naman. Hindi no, ayoko rin namang mag-isang kumain. Sagot niya na diretso ang tingin sa akin. Agad naman akong naupo sa kabilang dulo ng mesa. Taimtim kaming kumain sa unang mga sandali. Hanggang sa siya ang muling nagsalita. Alam mo ba, bago kami ikasal ng tito mo, akala ko magiging masaya ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsalita, pero muli siyang nagpatuloy. Oo, mabait siya. Walang bisyo. Pero madalas niyang kalimutan o madalas siyang nakakalimot sa obligasyon niya pagdating sa akin. Hindi ko tuloy alam kung baka may babae siya o ano. Huwag po kayong mag-alala. Siguro po ganun lang talaga si tito. Ngumiti siya, pero malungkot ang mga mata. Maiba. Ikaw ba? May nobya ka na ba? Nabigla ako sa tanong niya. Wala po. Sagot ko, kahit na hindi buo ang boses ko. Talaga? Sayang ka naman? Tanong niya at tiningnan niya ako sa katawan ko sabay ngiti. Mahirap na wala pong trabaho Pilit kong sagot. Maya-maya, tumayo siya para mag-ayos ng plato. Tumayo rin ako para tumulong. At doon muling nagtama ang mga balat namin. Mas matagal ngayon. Sa puntong yun, hindi na ako agad umiwas. Hindi rin siya umiwas. Nagkatinginan lang kami at sobrang lapit namin. Tita, mahina akong sambit. Tugon niya. Sorry ho kung magagawa ko to. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nang bigla kong hawakan ng kamay niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun ng mga oras na yon. Napakurap siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot at pagnanasa na magkahalo sa mga mata niya. Kung ano man yon, James, wala naman si tito mo ngayon. Sagot niya na halos pabulong. Parang huminto ang oras ko noon. Muling nagtagpo ang mga mata namin. At sa puntong yon, wala nang atrasan. Kung palalampasin mo to, James, baka di na maulit to. Nung marinig ko yon, nanatili akong nakatayo. Pero tita, mali to, di ba? Oo, mali. Pero parang ayokong isipin muna yon sa ngayon, James. At lumapit siya ng isang hakbang. Napahakbang din ako paatras hanggang sa dumikit ang likod ko sa pader. Kung lalabas ka ng pinto na yan, pipilitin ko nalang kalimutan ng lahat. Tumingin naman ako sa pinto. Isang hakbang na lang. Tapos na tong lahat. Sa isip ko. Pero nang bumalik ang tingin ko sa kanya, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko kayang talikuran. Uhaw at sabik na may kasamang lungkot. At kung mananatili po ako dito ngayon, tanong ko. Hindi naman siya sumagot agad. Lumapit siya hanggang sa maramdaman ko na ang paglapat ng katawan niya sa akin. Kung mananatili ka, sa tingin ko, pareho tayong mag-e-enjoy. Bulong niya. Halos makiliti ako sa lapit ng bibig niya sa tenga ko. Sa puntong yun, dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko. At doon ko unang nahaplos ang kanyang pisngi. Nilapit naman niya ang noo niya sa noo ko. Ilang segundo kaming ganoon. Magkalapit ang bibig, walang nagsasalita. At sa mga sandaling yun, tuluyan na akong bumitaw sa huling hibla ng pagpipigil. Hindi ko na maalala kung sino ang unang yumakap at humalik. Basta ang alam ko, nagtagpo na ang mga katawan namin sa kama. Hindi mawala sa isip ko ang maganda at ang mabangong katawan ni May ng gabing yun. Ang itsura ng mukha niya na halos mabaliw sa alapaap at ang mahigpit na yakap ng mga binti nito sa balakang ko na parang ayaw akong pakawalan. At sa loob ng silid na dati tahimik lamang para sa akin,
ay nagkaroon ng mapigil na boses naming dalawa. At doon tuluyang naganap ang kasalanang kailanman ay hindi ko inakala na magagawa ko. Pagkatapos naming mahimasmasan, nanatili lang kaming nakahiga sa kama sa dilim at walang nagsasalita. Ang narinig ko lang ang sariling paghinga ko. Tama bang ginawa natin? Pabulong kong tanong sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Hindi. Pero hindi ko rin masasabi na pinagsisisihan ko. Pagkasabi niya noon, tumagilid siya palayo sa akin. Umuwi ka na. Baka maabutan ka ng tito mo. Pagkarinig ko noon, agad akong tumayo. Nanginginig pa ang mga tuhod ko. Sinuot ko ang damit ko nang hindi na siya tinitingnan. At bago ako lumabas ng silid, napalingon ako. Nakita ko na nakatagong mukha niya sa unan. Sa huli, umalis ako ng bahay nilang dala ang isang kasalanang hindi kayang basta-basta kalimutan. Mula noon, nagbago ang lahat at nagpatuloy ang lihim namin. Sa mga araw na wala si tito, sa mga oras na dapat sana ay maliwanag ang konsensya ko, ngunit mas madalas ay nilalamon ako ng alapaap. Hanggang sa isang gabi, dumating ang hindi ko inaasahan. Nakatayo ako sa likod bahay nila nang marinig ko ang boses ni tito. Nandyan ba si pamangkin? Tanong niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Wala pa. Sagot ni Tita May mula sa loob. Maya-maya, narinig ko ang yabag ng mga paa niya papalapit sa pinto. Mabilis siyang lumabas. Umuwi ka na muna, James. Huwag ka munang babalik. Bulong niya na nangingilid ang luha. Bakit po? Tanong ko. Parang naghihinala na siya. Sagot niya. Parang bumagsak ang mundo ko ng mga sandaling yon. Nahuli na ba tayo? Tanong ko. Hindi ko alam. Pero malapit na. Mula noon, umiwas na ako. Hindi na ako nagpakita sa bahay nila. Hindi na ako tumanggap ng utos. Pinilit kong ibalik ang sarili ko sa lugar kung saan ako nararapat. At mula noon, hindi na ako muling tinawag ni tito. Sa ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong to, bitbit ko ang isang alaala na hindi ko kayang ipangalandakan. Pero hindi ko rin kayang tuluyan nakalimutan. At kung tatanungin niyo ako kung minahal ko ba siya, o ginamit lang ba namin ang isa't isa para punan ang mga kakulangan ng iba, pasensya na pero hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot sa sarili. Pero kung kayo ako, ano bang gagawin niyo? Babalik ba kayo sa kanya o iiwas na lang? Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. At lubos na umaasa, James.